Ginisa sa pagdinig sa Pampanga ang mga kinatawan ng PORAC at PAGCOR sa kung sino ang may jurisdiction sa sinalakay na PORAC-POGO Hub. Sa kaso naman ng POGO sa Bamban, formal nang inihabla para sa qualified human trafficking si suspended Mayor Alice Guo at 13 iba pa. Saksi si Saliman Refat. Bukod sa scamming activities, natuklasan sa sinalakay na POGO Hub sa Bamban, Tarlac ang halos 800 dayuhan at Pinoy roon. Ang ilang nasagip, biktima umano ng pananakit at human trafficking. Kasama ito sa mga basehan ng reklamong qualified human trafficking na inihaina ng PAOK at PNP-CIDG laban kay suspended Bamban Mayor Alice Guo at 13 iba pa. Binanggit sa reklamo na alias daw ni Mayora ang Guo Waping na nasa mga dokumentong hawak ng Bureau of Immigration at isiniwalat ni Senador Win Gatchalian. Lumabas ang mga ebidensya dito tulad ng kanyang fact na siya ang nag-apply doon sa dating POGO, doon sa dating NOLO, no, sa NOLO from the local government. Lumabas din ang kanyang involvement doon sa lessor company, mga pangalan niya na lumulutang sa mga sabi-sabi mga dokumento na nahanap na sa POGO compound. Kasamang inireklamo ang business partners ni Guo, kabilang ang isang fugitive sa China, 2 sangkot sa money laundering case sa Singapore, at officers at incorporators ng Baofu Land Development, Hongsheng Gaming at Zunyuan Technology. Dawit din si dating Technology and Livelihood Resource Center Deputy Director General Dennis Cunanan. Base sa mga dokumentong nakuha sa POGO sa Bamban, may koneksyon din daw si Cunanan sa POGO sa Porac, Pampanga. After piecing together the pieces of the evidence, we concluded and we decided that he is part of the grand conspiracy to commit labor trafficking. So, Inihahanda na ng Justice Department ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Guo, Cunanan at 12 ibang respondents. Sabi ng kampo ni Mayora, handa raw siyang harapin ng reklamo. Hindi raw sapat ang koneksyon sa mga kumpanya o individual para idiin siya sa human trafficking. Kinukuha pa rin ng GMA Integrated News ang panig ni Cunanan. Sa pagdinig naman ng Pampanga Provincial Government sa POGO compound ng Lucky South 99 sa Porac, ginisa ang LGU ng Porac at PAGCOR na kapwa nagturuan kung kanino sa kanilang jurisdiction ng naturang POGO Hub. Actually, yung license ko, we already check on the website. Pero with regard to the area ko, wala nang never po nagkaroon ng communication with the public. Pwede ang LGU na pumasok kahit anumang establishmento pag may nakikita kang iligal. Sabi ng PAGCOR, isa lang sa 46 na gusali sa Porac compound ang nabigyan nila ng POGO permit. Nagsimula rin umano ito bilang BPO na tumatanggap lang ng tanong tungkol sa online casino games. Eventually po, na-issue na po ng POGO license si Lucky South kung saan sila na po yung magpapataya supposedly. So na-issue po yun ng 2020, valid mula 2020 hanggang October 27, 2023. Lumabas ding walang rehistro ang Lucky South 99 sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. At ang aabot sa 800 dayuhang empleyado rito na inirehistro sa immigration, hindi tugma sa nakarehistro sa Dole Region 3 na mahigit 100 at sa record ng PAGCOR na 7 empleyado lang. Walang kinatawa ng Lucky South 99 sa pagdinig, pero humarap ang isa sa mga nakalistang incorporator nito. Presidente rin umano siya ng Whirlwind Company na may-ari ng lupang inuupahan ng POGO. Git niya, ginamit lang ang pangalan niya at 2019 pa natanggal pero nakalagay pa rin sa mga papeles ng korporasyon. Parang ang na-push lang talaga is yung Whirlwind. Yun lang, doon lang ako natanggal. Tapos yung Lucky South, ginagamit pa rin yung name ko. Bukod sa Porac at Bamban, binabantayan din daw ang iba pang lugar na posibleng may iligal na POGO Hub. Siguro mayroong mga 4 na local government officials na nagpapatulong sa amin. We are intensifying our fight against this illegal POGO. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.